Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Lord's Day. Pwede natin batiin yung ating mga katabi ng Happy Lord's Day. Pagpalang umaga at tayo po ay nakita-kita po sa biyaya po ng Panginoon. At umiinit na po yung panahon, no? Parang masarap ng magbakasyon, pag-swimming. At dalangin natin, pati po ang ating buhay spiritual ay patuloy na mag-init sa Panginoon. Amen. So, sa umagang ito po, nais ko pong basahin muli ang mensahe ng Panginoon. At ito po ay, tayo po ay magbabalik sa libro ng Romans. Nakaraan, binahagi sa atin yung sa 1 Corinthians chapter 12, no? 27 to chapter 13 hanggang verse 7. Yung tinatawag na love chapter na nako-connect lagi sa love life, pero ito ay patungkol sa iglesia ng Panginoon. Babalik po tayo sa series natin sa Romans at basahin po natin ang Romans chapter 15 verses 15 to 16, and this is the word of the Lord. But on some points I have written to you very boldly by way of reminder, because of the grace given me by God to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in priestly service of the gospel, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. And this is the word of the Lord. So, maaari niyo po bang samahan niyo muna po ako, mga kapatid, at tayo ay manalangin. Aming Diyos na banal, salamat po pagkat kami ay nagkatipon-tipon na naman, kaming mga kapatiran ng Sovereign Grace Community Church. Kami po ay nananabik upang makapakinig ng iyong banal na salita. Dalangin namin, Panginoon, ihanda mo ang aming puso, ang aming isipan, ito'y maging bukas at ito ay magkaroon ng pagkaunawa. Pero bago lahat, Panginoon, amin pong minsan pa ay hinihingi ng iyong kapatawaran ang mga kasalanan, pagkukulang na aming mga nagagawa, Panginoon, at ito ay tulungan mo kaming kumuhian ito at paglabanan ng sa ganon. Kami ay makasunod sa imahe mo, Panginoon, O God. At dalangin namin, Panginoon, gamitin mo ang preaching ng gospel na ito, ng iyong sermon sa umagang ito. At anuman, Panginoon, ang kakulangan na aking maibabahagi, inaasa namin ito sa iyong banal na spirito. Ikaw po, Panginoon, ang siya magpunan anuman ang kakulangan sa preaching na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Meron po dito sa atin na mahilig maglaro ng chessboard game. Mahilig mag-chess, no? Sabi nila ay pang matalino daw na laro 'yon kasi it requires strategic, and you have to know, kailangan alam mo kung ano yung bawat ruling, yung bawat galaw, at yung pinaka-goal niya is ma-checkmate mo yung king ng opponent mo, ng kalaban nyo. At alam niyo po ba, mga kapatid, isa sa mga pamato o piece doon sa chessboard game ay yung bishop at yung knight. Yung bishop at yung knight, yung tawag natin doon kabayo, di ba, yung knight? Yung bishop, in scoring value, sila ay pareho lamang ng pointing value, which is 3, di ba? Yung pawn 1, yung rook is 5, yung reyna o queen 9, pero yung king walang value, infinite siya. And then ito ngang yung bishop saka yung knight pare silang 3. Pero kahit pare sila ng value, meron silang magkaibang move. Kung di ako nagkakamali, no, correct me if I'm wrong, yung bishop pa-diagonal. Siya yung matangkad, di ba, na pamato. And then yung kabayo, yung knight, ay pa-L yung kanyang pagkilos o kanyang move. At ito po ay may kinalaman, ganun din po sa ating pagiging priesthood, pagiging parang pare nating mga Kristiyano. Tayo po ay parang bishop at knight, may magkakaibang mga regalo. Ito ay nalaman natin na nakaraang linggo. Iiba sa atin move ay pa-diagonal or pa-L, pero iisa lang mang po yung ating halaga. Kung sa chess, yung bishop at knight ay value of 3, tayo po ay pare-pareho lamang po ng
ng halaga. So, yan po ay pag-uusapan natin sa umagang ito, isang paring paglilingkod, o isang malaparing paglilingkod, a priestly service. In a way of review, mga kapatid, ang naiwan po natin na topic sa Romans chapter 15 verse 14 ay patungkol doon sa sinasabi ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma, indicators of a healthy church. Ano yung mga indikasyon ng isang iglesia na malusog o masasabi nating totoong iglesia? Nalaman natin, number 1, it is full of goodness. Pangalawa, filled with knowledge. At kung may knowledge ka na, ang simbahan, ang bawat isa is able to teach or instruct. At last Sunday nga, si Pastor Eli ay binahagi sa atin yung isang paalala na bago tayo magkaroon o gumamit ng mga regalo na mga spiritual gift, ay mahalaga na tayo muna ay maging rooted, umuugat muna at madama muna natin yung pag-ibig ng Panginoon. Dahil kung tayo ay magaling man sa preaching, magaling sa prayer, magaling ka sa paglilingkod sa iyong kapwa, but if you do not have love, you are just like a noisy gong and a clanging simbal. Para ka lang ingay na batingaw na hindi nakakatulong, kundi ito ay nakakasira sa iglesia. At ngayon, sa umagang ito, nalaman natin na kailangan tayo ay may pag-ibig ni Kristo. Tayo ngayon ay maari ng tinatawag sa paglilingkod bilang mananampalataya ng Panginoon in a priestly service, in a manner that is in example sa halimbawa na pinapakita ni Apostol Pablo. At ito binasa nga natin in Romans chapter 15 verse 15 to 16. Basahin ko lamang po uli ang chapter 15 verse 15. But on some points I have written to you very boldly by way of reminder, because of the grace given me by God. Bakit sinabi ni Pablo, but on some points I have written. Ginamit ito, yung word na I have, on some points, is originally sinulat sa Greek, apomerous. Ang ibig sabihin, in part, or in some sort, o sa ibang bahagi ng sulat. At dito, inaamin ni Pablo na sa ibang bahagi ng sulat niya, from chapter 1 hanggang ilang chapter ng Romans, chapter 16, nandun yung ilang bahagi na naging bold siya magsalita, naging prangka, naging rekta siya magsalita. At yan, marami tayong napag-aralan sa mga turo ni Pablo, lalo na sa doktrina. Ano pang sabi ni Pablo? Basahin natin sa verse 15, by way of reminder. But yung word na reminder na ginamit dito ni Pablo, originally nakasulat sa Greek, ay reminding. Nasa present participle active. Ibig sabihin po ng present, patuloy. Patuloy na ginagawa. Patuloy na nangyayari. Ibig sabihin, patuloy ito na paalala sa mga Kristiyano. Ano pang sabi mga kapatid? Tignan natin yung versikulo. Because of the grace given me by God. Grace, biyaya. Tayo ay binigyan, si Pablo binigyan, therefore tayo, kung tayo ay mananampalataya, binigyan lamang ng paglilingkod, biyaya lamang, awa lamang, habag lamang ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, pero tayo pa rin ay binigyan, kahit hindi tayo karapat-dapat na tumanggap. Maalala natin, sino ba si Pablo? Bago maging Pablo yung pangalan niya, siya ay si Saulo, si Saul, mamamatay Kristiyano, nagpapakulong ng mga Kristiyano. Then it is by grace of God that Paul became an apostle. Biyaya lamang ng Panginoon. Ba't siya naging apostol? Ba't siya naging pastor o naging ministro ng Panginoon? Hindi niya tinitingnan yung sarili niya na karapat-dapat. Katulad ng sinabi niya sa mga taga-Korinto, sa unang Korinto 15:9, ang sabi nga ni Pablo, ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga karapat-dapat tatawaging apostol. Bakit? Anong sabi niya? Dahil inusig ko ang iglesia ng Diyos. Meron ba dito na mananampalataya na dating taga-usig ng iglesia ng Panginoon
at ngayon ay mananampalataya na. Kung tingin mo ikaw ay masama, pero si Pablo, ang sabi ni Pablo, I am the least and foremost among the sinner. Ako ang pinaka makasalanan yata sa lahat ng makasalanan. At ito ay may mga account sa libro ng mga gawa in chapter 8 and 9. Mababasa natin doon na pinersecute ni Pablo yung mga Kristiyano. Hindi lang niya pinersecute, pinapakulong pa ni Saul bago siya maging Paul. At katulad yan, binanggit rin ni Pablo yan sa unang bahagi ng kanyang sulat dito sa Roma, through whom I have received grace and apostleship. Romans 1:5. Ngayon, basahin naman natin yung sinabi sa verse 16. To be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Bakit sinabi ni Pablo dito, mga kapatid, to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles? Katulad ng binanggit niya uli sa Romans chapter 1. Sa unang bahagi pa lang ng pinag-aaralan natin sa Roma, sa verse 5, pero sa Tagalog babasahin ko. Ang sabi niya doon, sa pamamagitan niya tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo. Yung sinasabing sa pamamagitan niya dahil sa awa ni Kristo, upang ang mga hintil ay akayin sa pagsunod na naayon sa pananampalataya. So, malinaw pa lang, consistent si Pablo mula chapter 1 hanggang sa ngayon, nasa chapter 50 na tayo, matatapos na po tayo sa letrang ito, sa liham na ito, malinaw ang kanyang misyon na talaga siya ay apostol ng mga Gentiles, ng mga hindi Israelita, hindi mga Hudyo. Bakit sinabi ni Pablo, in the priestly service of the gospel of God, o tungkulin gaya ng isang pari? Katulad ng sinabi po ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 5, you yourselves like living stones are being built up a spiritual house to be a holy priesthood to offer spiritual sacrifices. Tinawag tayo bilang buhay na bato, banal na mga pari. Hindi pari, kundi yung pagka-pari, priesthood. Dito makikita natin, ang mga Kristiyano ay hindi talaga pari. Kaya nga po, kami pong mga pastor, yung mga minister na Kristiyano, maski po ang mga pari ay hindi po, may mga pari po natin ngayon, lalo na sa simbahan ng Roma, hindi sila po yung katulad na pari na binabanggit doon sa Old Testament. Sino ba yung mga pari sa Old Testament? Sila Aaron at ang kanyang mga kaanak. Sila ay merong limitadong paglapit sa presensya ng Panginoon. Pagpapasok sila sa templo, may schedule. Hindi po basta-basta sila papasok sa templo hanggat hindi sinabi sa pamantayan ng Diyos. Kapag ikaw ay nais mong humingi ng kapatawaran sa Diyos, ang pag-aalay, dadaan ka muna sa mga pari. Kila Aaron para mag-alay ng kapatawaran ng iyong kasalanan. Magpapatay ng tupa, ng toro. So, ganun ang pari ng lumang tipan, ng unang panahon. Pero yung sinasabi ng kaparian ng mga Kristiyano sa bagong tipan, ito ay hindi po katulad ng Levitical priesthood. Kaya dito natin magkakaroon ng reputation doon sa Roman Catholic priest na nilalagay ng Roman Catholic priest ang keys of heaven into their hearts. Naniniwala kasi sila na kailangan muna ng intervention ng isang pari para ikaw ay makalapit sa Diyos. Sa panahon sa 16th, 17th century, o even 14th century, hindi ka makapaglibing ng iyong patay kung wala mo ng basbas at presensya ng pari. Hindi magiging valid ang iyong kasal kapag hindi isang pari ang nagkasal. Hindi ka patatawarin ng Diyos kapag hindi ka muna pumasok sa confession room. 'Di ba may harang 'yon?
at kailangan magkumpisal ka muna at yung pare ang mananalangin doon sa iyong sinabing kasalanan. Pero anong nangyari sa bagong tipan? Wala. Ganun ba ang pari na sinasabi sa bagong tipan sa panahon ng Panginoong Jesucristo? Hindi. Because the priesthood of Christianity under the new covenant, meron na tayong rektang relasyon sa Diyos. Ngayon mga kapatid, pwede ka nang manalangin direkta sa Panginoon. Pwede ka nang sumamba rekta sa Panginoon. Hindi nyo na po ako kailangang hintayin. Wala pong something special kapag si pastor po ang nanalangin. Kung kayo ay mananampalataya ng Panginoon at ikaw ay nananalangin sa Kanya, ito ay pakikinggan ng Panginoon. Ano pang sabi ni Pablo dito? So that the offering of the Gentiles may be acceptable, upang ang handog ng mga hintil ay maging katanggap-tanggap. At ito yung goal o yung plano, ito yung pag-asa ni Pablo para sa mga hintil, para sa mga Kristiyano, na yung kanilang pag-aalay ay maging katanggap-tanggap. Remember, kapag ikaw ay hindi Hudyo sa panahon noon, ikaw ay isang hentil, katulad ng Samaritano, babaeng Samaritano, yung 'di ba sila ay mga halong, hindi na sila purong Hudyo, nahaluan na sila ng mga pagan countries. Yung mga Samaritano, ang tingin sa kanila ay mga makasalanan, at ang tingin ng mga Hudyo sa sarili nila, dahil pinili sila ng Panginoon, sila lang ang mga banal. Pero dito, sinasabi ni Pablo na upang ang pag-aalay ng mga hindi Israelita, ng mga hindi Hudyo, ng mga hindi Levita ay magiging katanggap-tanggap. Ito ay kontra sa sinasabi ng mga Israelita, ng mga Hudyo, na kayo madumi, kapag lumapit kayo sa Diyos, hindi kayo magiging acceptable, hindi kayo magiging katanggap-tanggap ng Panginoon. Hindi literal na iaalay ni Pablo yung mga hintil, papatayin yung mga susunugin para ito ay ialay sa Panginoon, kundi ang sinasabi dito ni Pablo, yung kanyang pagiging malaparing gawain, yung kanyang priesthood ay hindi yung pag-aalay ng literal na merong isang alay, kundi yung pagpoproklama ng mabuting balita. Therefore, kung yun ang priesthood na understanding ni Pablo at ikaw ay Kristiyano ngayon, ang iyong priesthood, ang iyong malaparing gawain ay paghahayag ng mabuting balita. Hindi mo na kailangang maghintay ng mediator, na isang tao para maghayag, para manalangin. Dahil si Kristo ay namatay sa iyo. Ikaw ngayon ay may direktang relasyon sa Diyos. Dahil ang lahat ng kasapatan ni Kristo ay kayang ipresenta ang lahat ng mananampalataya sa kanyang sarili, sa Diyos Ama, para maging banal at katanggap-tanggap. So dito ang proklamasyon ng gospel ni Kristo, ito po ay paghahayag lamang ng salita ng Panginoon at wala na pong iba. Kumbaga, kung mag-aalay tayo sa harapan ng Panginoon, kung itong simbahan natin ay iyaharap sa harapan ng Diyos Ama, hindi po talaga tayo ang nag-aalay nito. Ang nag-aalay po nito ay mismo ang Panginoong Jesucristo. Ito po ang kanyang kinamatayan. Hindi po siya namatay sa lahat, katulad na naririnig po natin ng mga turo, that Christ, sabi nila, ay namatay para sa lahat ng makasalanan. Ngunit doon naging limitado ang pagkakamatay ni Kristo. Hindi limitado dahil hindi makapangyarihan, kundi yung plano ay specific kung kanino siya namatay. At yun ay sa kanyang iglesia. Kaya nga, doon sa usapin ng pag-aasawa, ang sabi ni Pablo, mahalin mo ang iyong asawa kung paano minahal ni Christ, groom, ang kanyang bride. Sino yung bride ni Christ? Kayo, iglesia. Sabi niya sa Ephesians 5:25-27, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya, sino yun niya? Si Christ, ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin
sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita, word and water. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya. Sino po ba yung maghaharap? Kami bang mga pastor? Mga pari po ba? Mga ministro po ba? Si Kristo. Sa kanyang sarili. Ipepresent niya mismo sa kanyang sarili. Na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis, ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Alam nyo, kung meron man na makakakita sa ating iglesia na ito ay hindi perpekto, tama naman talaga sila. Na parang hindi tayo iglesia, tama naman yung mga magsasabi ng ganun, pero kung si Kristo ang mag-aalay ng iglesyang ito, ihaharap niya sa kanyang sarili, blameless, holy, spotless, flawless. So, anong sinasabi natin dito? At bakit sinabi pa ni Pablo dito, sanctified by the Holy Spirit, pinabanal ng banal na Espiritu. Ito ay may relasyon sa pag-aalay nating mga Kristiyano. Ito dapat ay clean, ito ay pure, ito ay holy, malinis, puro, banal. At ito ay mangyayari sa aplikasyon ng banal na Espiritu. Kapag ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, nag-aalay sa Panginoon, kapag wala doon ang aplikasyon ng banal na Espiritu, wala pong kabanalan doon. Wala po doong kalinisan. Wala po doong pagiging puro. Hindi po ito katulad ng may isang tao na o isang pastor na kailangang gumawa muna para luminis ang iyong gagawin. Luminis ang iyong buhay. Why? Because it is only according to the precious blood of Christ. Ito ay sa pamamagitan lamang ng dakilang dugo ni Kristo na minsan, pag sinabing na minsan, hindi po uulitin. Isang beses lang na nadumanak sa krus ng Kalbaryo. Kaya simple lamang po ang ating mensahe sa umagang ito. Tayong mga Kristiyano ay nakikibahagi sa mga pribilehiyo ng pagiging pari dahil sa ating punong pari na si Jesucristo. Tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya ay nakikibahagi sa mga pribilehiyo ng pagiging pari dahil sa ating punong pari na si Jesucristo. We, Christians, believers, we are sharing the privileges of priesthood because of our high priest who is Jesus Christ. Tayong lahat, meron man tayo magkakaibang regalo, meron tayong magkakaibang kakayahan o gamit. Katulad ng sa chess, yung bishop at knight, magkaiba ang kanilang galaw, magkaiba ang kanilang layunin, ang purpose, ngunit ang point value nila ay iisa lamang, pareho lamang sila. Ang kanilang halaga, tayo, ang ating priesthood ay iisa lamang. At ito ay dahil sa ating nag-iisang hari. Walang iba ang Panginoong Hesukristo. Kaya meron po akong tatlong nature ng pagiging makapari o malaparing paglilingkod sa Panginoon. Again, sana nagkaroon na po tayo ng establishment in terms of definition. Ano yung sinasabing pari sa lumang tipan at yung sinasabing pari ngayon na nasa bagong tipan tayo, at ano yung kaibahan ng distorted na definition ng pari sa mga nakikita natin ngayong pari. Unang-una na nature ay priestly service is given by grace through Christ. Ang malaparing paglilingkod ay binigay dahil sa biyaya lamang ni Kristo. Pangalawa, priestly service is to proclaiming the grace in Christ. Ang malaparing paglilingkod ay naghahayag ng biyaya ni Kristo. At ang pangatlong nature o kalikasan nito, priestly living is sanctified by grace for Christ. Ang malaparing pamumuhay ay pinababanal ng biyaya para kay Kristo. Ang malaparing gawain, binigay sa biyaya lamang. Ang malaparing gawain na ito ay para iproklama, ihayag ang mabuting balita, at ang pamumuhay ng malaparing gawain na ito ay
hindi mo kayang gawin mag-isa. Ito ay pinababa na lamang ng grace, ng biyaya ng Panginoon. Unahin natin, ang priestly service is given by grace through Christ, o ang malaparing paglilingkod ay ibinigay dahil sa biyaya ni Kristo. Sa bagong tipan, hindi po tinawag na pari o priest ang mga disciples, ang mga believers, ang mga minister o ang mga pastor. Ganun din po yung mga preacher. They have never been called like a priest. Bakit? Dahil meron lamang po tayong iisang punong hari, punong pari. Walang iba, si Jesucristo. By definition, pag sinabi po nating pari, sa New Testament, yung term na ito ay hindi katulad kung paano ito ginamit doon sa definisyon ng lumang tipan. Particularly concerning doon sa Levitical priesthood. Sino ba yung mga gumagawa ng Levitical priesthood? Nabanggit ko nga po sila Aaron, ang mga Hudyo, ang mga Israelita. Sila ay meron lamang limitadong access sa templo. Sila ang gumagawa ng sakripisyo. Ano pang ginagawa nila? Sila ay mediator bilang representative ng Israelita. Kapag yung buong bayan ng Israelita ay nagkaroon ng kasalanan at merong kaparusahan ng Panginoon sa kanila, to hold yung parusa, mag-aalay ang mga pari o ang mga priest. Pero ito po ang naging problema sa mga naunang iglesia, sa simbahan. Hindi sila naging kontento. Di ba po sa New Testament, wala ang tinawag na pari sa mga ministro, sa mga preacher, sa mga pastor. Pero nang nagkaroon na ng iglesia, ang naging problema, hindi sila nakontento sa kanilang role. Kaya ang ginawa ng mga leader sa simbahan, tumingin sila doon sa mga paganong religious group na merong mga pari at ito ay ginaya nila sa kanilang simbahan. At ito nga ay sila ngayon nga may pinakamalaking simbahan o iglesia sa buong mundo. Anong nangyari? Ginaya nila yung mga pari ng pagano na merong mga magagarang kasuotan, may mga ginto at kung ano-ano pang palamuti. Ano pang ginawa nila? Inassert nila yung authority na kung ano lang ang sabihin ng pari ay yun ang tama, yun ang hindi magigiba. Hindi po authority ang Biblia. Kapag sinabi ng pari, pag sinabi ng Biblia, pero pag sinabi pa rin ng pari pa rin ang masusunod. Ano pa ang inassert ng simbahan? Dahil hindi sila naging kontento, yung communion table ay ginawa nilang altar. Yung kukomunyon, ginawa nilang altar at ang turo na kapag ikaw ay nagpartake ng tinapay, yung katawan ni Kristo ay literal na nagiging tinapay. O yung tinapay ay naging literal na katawan ni Kristo at yung kopa, yung wine ay literal na nagiging dugo ni Kristo. Yan ang turo ng simbahan sa Roma. Ibig sabihin, ito ay nag-lead doon sa sacramental salvation. Na kapag hindi mo to ginagawa dahil ito ay binibless ng isang kaparian, ay ng isang clergy, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Pero tignan natin ang sinasabi ni Pablo dito sa Romans 15. Somehow, tinawag niya ang kanyang sarili in a priestly service. Pero dito, ginamit ni Pablo yung salitang priestly service, malaparing paglilingkod, hindi po tungkol doon sa siya ang magliligtas between sa makasalanan at sa Diyos. Kundi ginamit niya ang priestly service saan? Sa paraang iba. At yung iba na yon ay pagpoproclaim ng ebanghelyo, pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon. Dito, sabi sa verse 15, because of the grace given me by God, dahil sa biyaya na ibinigay sa akin ng Diyos. And again, paano na-receive ni Pablo ang apostleship? Walang iba kundi dahil sa biyaya lamang ng Panginoon. Bakit ka naging Kristiyano? Bakit ka ngayon nakapaglilingkod sa Panginoon? Ay walang iba dahil ito ay biyaya lamang ng Panginoon at ito ay in-approach ni Pablo with all humility.
Kaya nga sabi niya again in Romans 1:5, through whom we have received grace and apostleship. Sabi nga niya sa Ephesians 3:8, to me, I am the very least of all saints. This grace was given me to preach to the Gentiles. Sa lahat ng mga santo, ibig sabihin ng mga santo, ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, tingin ko sa sarili ko, ako ang pinaka mababa. Ako ang pinakahuli. Therefore, hindi inaangkin ni Pablo na siya ang na natanggap niya ang pagka-apostol dahil deserving niya ito. In fact, sinabi niya, parang ang hindi ako bagay tawaging apostol. In 1 Timothy 1:15, sa kanyang exhortation kay Timothy, ang sabi niya, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am foremost. Sa lahat ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon sa mga makasalanan, na kung saan ako yata yung pinakamasama sa lahat ng makasalanan. Ngayon, nakikita mo ba mga kapatid na entitled ka o deserving ka bilang isang ministro ng Panginoon? Nakikita mo ba yung sarili mo na dapat ikaw dapat yung maging pastor, ikaw yung dapat maging diakono, ikaw yung dapat maging coordinator o maging lingkod ng isang iglesia? Even ikaw ay nakikita mo ba ang sarili mo na ikaw ay karapat-dapat na iligtas ng Diyos? Kung ikaw ay nilagay ngayon ng Panginoon, it is given only by grace. Sa biyaya lamang ng Panginoon. That's why we cannot boast it. We cannot boast to it. Hindi natin ito maipagyayabang. Ngayon po, balikan natin yung illustration natin sa chest. Yung bishop ba, saka yung knight, ito ba ay magkakaroon ng sariling paggalaw kapag walang player na mag-move sa kanya? Hindi. Hindi naman yung computer game, no? Na, ganun din, magkiklik ka rin para mag-move yung pamato mo. Ibig sabihin, lahat ng pagkatawag natin sa Panginoon, kailangan may pagkilos muna ng Diyos. Hindi ka magiging ikaw bilang isang Kristiyano, ikaw bilang ministro, ikaw bilang tagapaglingkod ng Panginoon kung wala munang pagkilos ng Diyos. At yun ay grace, yun ay biyaya ng Diyos na makapangyarihan. At dito makikita natin, dahil graciously natanggap ni Pablo ang kanyang pagkatawag bilang apostol in the priestly service, sa kanyang apostleship, sinabi ni Pablo ito. Balikan natin uli yung verse 15. I have written to you very boldly by way of reminder. Kapag ikaw ay magiging prangka, usually ito ay ginagawa mo, magiging komportable ka, na magiging diretsuhan ka na magsalita, doon sa kakilala mo na, of course. Doon sa ito ay familiar ka na. At ito, parang inaangkin ni Pablo ang kanyang pagiging apostol dahil nire-recognize siya ng mga taga-Roma bilang isang apostol. Kaya boldly, frankly, sinabi niya itong bagay na ito by way of reminder. Pinapaliwanag niya na ito ay simple na pagpapaalala doon sa mga taga-Roma, mga Kristiyano sa Roma, doon sa mga bagay na alam nyo na alam na nila. That Paul boldly writes to the Romans. Bakit? Dahil nais niyang makita na sila ay lumalago sa biyaya ng Panginoon. Kami pong mga pastor, wala na rin po kaming ibang aasamin pa. Kahit hindi po natin makamit yung church building in structure, no, na meron tayong dinidream, di ba, na pinaplano. Pero yung makita lamang po ng mga naglilingkod sa Panginoon na yung iglesia niya, yung mga Kristiyano ng SGCC ay lumalago sa biyaya ng Panginoon. Katulad po ng ating panalangin sa ating mga anak, kahit hindi na sila makatapos siguro ng pag-aaral, of course maganda, meron silang edukasyon o magkaroon sila ng magandang klaseng buhay, pero yung pinakaunang-una na panalangin natin, hindi po ba, sila ay maligtas sa kanilang kasalanan. Sila po ay maging Kristiyano. Ngayon, ang ating malaparing paglilingkod ay biyaya lamang ng Panginoon dahil kay Kristo.
At dahil ito ay biyaya na ibinigay sa atin, binigay kay Pablo, therefore tayong mga mananampalataya, binigay din sa atin. At itong malapari, pangalawa, priestly service is proclaiming the grace in Christ. Ang malaparing paglilingkod ay pagpapahayag ng biyaya ni Kristo. Hindi ito yung pagiging pare na ikaw yung magiging gitna, tagapamagitan sa mga tao at sa Diyos. Ngayon, tingnan natin uli sa chess, balikan natin uli. Yung bawat pamato, like yung bishop at yung knight, sila po ay merong naka-assign na distinct move. Kanina nabanggit natin yung bishop pa diagonal, yung pawn pa-forward, no, pa isa-isang block lang, no. Pero yung kain pa diagonal, tama ba? Oh, medyo may alam ako. And then yung knight is pa L. Pero kapag hindi mo sinunod yung rule, halimbawa yung knight, ginawa mong pa-diagonal, hindi na chess yun. Dama na yung ginagawa mo. Ibig sabihin, you are breaking the rule, the basic rule of chess game. Hindi mo na sinusunod, binabali mo na yung patakaran ng isang laro ng chess. Ganon din po sa atin. Tayo po ay merong distinct na pagkagamit. Kapag hindi po natin ginamit ng tama kung paano ka maging malaparing paglilingkod o priestly service sa Panginoon, you are disobeying the Lord. At yung sinasabi ni Pablo dito, that the priestly service is proclaiming the grace, proclaiming the gospel. Kapag iniba mo yon, katulad ng malapari, hindi nga pa malapari considering themselves as pari talaga, pero iba yung kanilang move, hindi po sa sinasabi ng Biblia, then it is a direct disobedience. Ito ay rektahang pagsuway sa salita ng Panginoon. And the term priestly, ito ay often misunderstood. Kadalasan ito ay nagkakaroon ng maling konsepsyon sa authority ng isang opisina. Sila na yung parang nagiging boss. Sila na yung parang nagiging may-ari ng mga tao. Sila ang nagiging mediator between God and sinner. At dahil doon, ay meron ng sense of elitism. Mga elite. Alam nyo ba, hindi lang naman sa Roman Catholic Church nangyayari. Even sa mga Reform. O even sa Christian community. O sa Christian community muna. Kung sino yung marunong sa speaking tongues, kami lang ang ligtas. Kami lang ang merong mataas na pananampalataya. Mataas na estado bilang isang Kristiyano. O sa Reform naman, kung ikaw ay nagkakaroon ng mataas na kaalaman sa mga doktrina, therefore ikaw ay elitista, mas ligtas ka, hindi po. Yun ang sinasabi ni Pablo dito, na tayo ay iisa lamang dahil sa Panginoong Jesucristo. At yung term na priestly, ginagamit uli ito, again, in a figurative language. When we say figurative, simbolo. Hindi siya literal. Para i-describe, para patungkulin yung mga priestly service o yung malaparing paglilingkod ng mga Kristiyano. Therefore, kung tayo ay parang pari, tayo ay mag-aalay, hindi na may ibang tao na mag-aalay para sa iyo. You can worship God, you can give sacrifice, offering to God directly and by proclaiming the Word of God. Yun lamang ay para sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Basahin natin mga kapatid ulit, sa ESV in verse 16. To be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God. Dito, pinapatungkol ni Pablo, again, yung priestly service is to proclaim the gospel. Yung malaparing paglilingkod ay sa paghahayag ng salita ng Panginoon, na mabuting balita. Ngayon, mga kapatid, kung ang lahat ng mananampalataya ay tinawag bilang isang royal priesthood, holy nation, people of God, di ba? Therefore, lahat tayong mga Kristiyano
ay merong gampanin na ibahagi ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter 2:9, "You are a chosen race, a holy priesthood, a holy nation, a people for His own possession." Anong sabi ni Pedro noon? "That you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness and into His marvelous light." That you may proclaim the excellencies. Kaya ikaw ay nagkaroon ng gawaing malapari to proclaim ang kalwalhatian ng Panginoon. Kapag hindi yon ang pagtingin mo sa pagkatawag sa iyo bilang Kristiyano, hindi na ikaw ay binibreak mo ang rule na kung ano ang inuutos ng Panginoon bilang isang manggagawa niya. Kaya ang tanong, mga kapatid, ang paghahayag ba ng mabuting balita ay sapat? Sufficient ba yung gospel, yung good news, sa buhay nating mga tao? O para sa isang makasalanan? Kasi ito yung nagiging problema ko dito pagdating sa pagpoproclaim ng gospel. At ito yung prevalent problem with some evangelical churches. Unang-una, merong gospel shortcuts. Alam niyo po ba yung gospel shortcut? Dahil nga, shortcut, meron ka ng hindi dadaanan, may lalagpasan ka na. Doon sa paghahayag mo ng salita ng Panginoon, hindi mo na inihahayag doon na kailangan merong conviction ng kasalanan. Dumidirekta ka doon na ang Diyos ay pag-ibig, pero hindi niya naiintindihan bakit ka inibig ng Diyos. Kasi, inibig ka niya dahil pinatawad ka niya. Ba't di ikaw pinatawad? Dahil ikaw pala ay nagkasala. So, sinushortcut ang gospel. Wala nang truth. Wala na si Christ doon sa gospel. At alam niyo po ba, kadalasan maririnig niyo sa mga preaching na mga ganong klaseng pagtuturo, kadalasan ang laman ng kanilang pagtuturo hindi si Kristo, yung kanilang sarili. Sila lagi ang bida sa kanilang preaching. Puro personal testimony nila, hindi na yung liwanag ni Kristo. Another problem bukod sa gospel shortcut is gospel chop-chop. Alam niyo po ba yung chop-chop? Pag bumili ka ng liempo, di ba? Sabi mo, pa-chop na po hinahati-hati na. Ibig sabihin, may pwedeng hindi na isama, may pwedeng tanggalin na lang. Sabi nga po ni James Montgomery Boyce, "For the good news is not just that God has made a way for us to save sinners." For the good news is not just that God has made a way for us to save from sin's penalty, but that God is also saving us from practicing sin. Sinasabi dito ni James Boyce na hindi ka lang niligtas ng Panginoon doon sa kabayaran ng iyong kasalanan na magagalit sa iyo ang Diyos, ngayon hindi na siya magagalit. Niligtas ka rin ng Diyos sa paggawa ng kasalanan. Hindi ka na makagagawa ng kasalanan. Oo, makagagawa ka pa unti-unti pa, pero hindi mo na ito gugustuhin. Hindi ka na masasarapan sa bagay na ito. And another na problema is gospel plus others. Kanina, gospel shortcut, gospel chop-chop, and then gospel plus others. Halimbawa, yung sinasabi ni C.S. Lewis na yung pagkakamali ng isang iglesia o ng isang simbahan, lalo na po ng Roman Catholic Church, hindi nila dinedenay yung truth. Kasi si Kristo, pinipreach rin naman nila. But the greatest heresy na sinasabi ng simbahan na ito, hindi lang po ng Romano Katoliko, minsan yan nangyayari po ngayon sa mga evangelical church, sa mga Christian church, kundi yung pagdagdag pa doon kay Kristo. Halimbawa, sinasabi dito ni C.S. Lewis na Christ and hindi sapat si Kristo. Sa iyong pangangaral ng salita ng Panginoon, ng mabuting balita, ang punto mo, Christ plus Pope. Christ plus supporting, loving pastor through offering. Diba? Ano pa? Minsan, faith
Ito yung kadalasan, no, sinasabi ng simbahan, faith, pero hindi sapat yung faith. Hindi faith alone. Plus, works. Evangelism, o nag-evangelize tayo, pero dapat padaanin natin to sa mga politiko para mas malaki ang ating sakop. Evangelism plus politics. Ano pa? Kapag meron tayong dapat akayin sa Panginoon, mangangaral ka sa isang patay. God's Word plus psychology. Gagamitin mo yung psychiatric message para pandagdag doon sa gospel ni Kristo. Dahil baka hindi sapat yung gospel ni Kristo. Grace. Hindi sapat yung grace sa kanila. Grace plus merit. May biyaya na nga ang Panginoon pero gagawa ka pa. Tatrabahuin mo pa siya. Anong punto natin? Ba't natin sinasabi na ito? Gospel of Christ is sufficient to save people. Yung mabuting balita ng Panginoon ay sapat para iligtas ang mga tao. Kaya nga sabi ni Pedro sa 1 Peter 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, you were being born again. Anong sabi ni Pedro? Hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira. Pag sinabing binhing nasisira, yung saan ka nagmula? Ano yung pinagmulan mo? Binhi. Mga magulang mo. Sino ba yung mga magulang natin? Dito sa mundo. Ano sabi ni Pedro dito? Kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ibig sabihin na ligtas pala tayo sa pangangaral ng mabuting balita, hindi gamit ang mga ine-endorse ng mundo, kundi dahil lamang sa living word of God, sa buhay at walang hanggang salita ng Panginoon. Ngayon, paano masasanctify, paano magiging accepted ang ating pagpupuri, ang ating buhay sa Panginoon? Paano di sila masasanctify? Dahil kay Kristo. Dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Siya lamang. The Word of God covers all aspects of life and that is sufficient. Sapat na siya. Tayo ay binigyan ng malaparing gawain. Tayo ay magpoproklama. Ito pala ang ibig sabihin ng malaparing gawain. Pero the priestly living is sanctified by grace for Christ. Ang malaparing paglilingkod o pamumuhay ay pinababanal ng biyaya ng Diyos dahil ito ay para kay Kristo. Ano po ba yung ultimate goal para manalo ka sa chess board game? Hindi ba dapat para ma-checkmate mo yung hari ng yung king ng opponent mo? Ano yung goal? Bakit kailangan natin ng sanctification o pagpapabanal? Hindi ba para ma-defeat natin yung ating kalaban? At ano ba yung kalaban natin? Yung sarili natin. Yung sarili nating kasalanan. Pero alam niyo po ba, hindi mo kayang gawin yun kung walang pagkilos ng biyaya ng Panginoon. Hindi po tayo merely nagsisimba lamang, nagbabasa ng salita ng Panginoon, nananalangin, nakikita ng ibang tao, pero walang nakikitang pamumuhay na may kabanalan at pagbabago sa ating mga buhay. Kaya nga po, sabi ni Pablo, verse 16, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Sanctified by the good works? No. Sanctified by the Holy Spirit. And again, ano yung goal ng sanctification? Ng pagpapakabanal? Obedience to God. Living in holiness. Continuously defeating sin. Pagsunod sa Diyos. Pamumuhay ng may kabanalan at pakikipaglaban sa ating kasalanan. Ngayon, ano yung sinasabi dito ni Pablo na inaalay ng mga hentil? Ano yung sinasabi dito ni Pablo na inaalay dapat natin? Di ba binanggit niya ito sa chapter 12 verse 1? To present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Sa Amplified Bible version, yung bodies, ang ibig sabihin is dedicating all yourselves. Set apart. Ibig sabihin, buong buhay mo. Wala pong half-hearted dito.
with all diligence. Ito ay inaalay mo sa Panginoon. Minsan pa, ano yung sinasabi dito ni Pablo patungkol sa pag-aalay? Ito ay parang si Pablo ay nagsasalita na inaalay niya yung kanyang paglilingkod sa Panginoon dito sa mga hentil, na parang mga anak niya yung mga hentil, at ini-entrust niya na to kay Kristo. Parang ikaw ay may anak na babae, ito ay tinuruan mo, pinangaralan mo, at yung anak mong babae ay mag-aasawa na. Ngayon, kaya nga yung lalaki ay hinihingi ang kamay ng babae. Hindi ibig sabihin na puputulin yung kamay at talagang literal na kukunin. Ibig sabihin, ipinagkakatiwala. Parang ganito yung malaparing paglilingkod na ginagawa ni Pablo, na yung mga hintil, ini-entrust niya na sa Panginoon, kay Kristo. Si Christ ang ating groom, church, ang mga hintil, ang mga believer, ang bride, at siya ay umaasa ng sanctification ng banal na spirito. Hindi siya ang gumagawa kaya nagiging banal ang mga Israelita. Ang mga tao ay nagkakaroon ng transformation by the power of the Holy Spirit. We are not merely praying, or we're not merely reading the Bible or attending the church, pero nakikita sa atin that we are truly, tayo ay totoong nagko-confirm sa imahe ni Kristo. Hindi tayo simpleng nagbibigay ng confession of faith natin, pero walang kabanalan at walang pagiging makadiyos. And to challenge niyo mga kapatid, hindi mo pwedeng makita ang iyong sarili na isa o kabilang doon sa mga malaparing naglilingkod sa Panginoon kung wala ka pa doon sa ating high priest. Walang iba, si Jesucristo. You cannot share the privileges of priesthood of believers if Jesus is not your living God in your life. Paano mo magagawa itong malaparing paglilingkod na ito? O baka kailangan mo munang maramdaman ang malaparing mataas na mediation na ginawa ng Panginoong Jesucristo. You cannot proclaim the goodness and good news of God if you haven't personally received and benefited from it. Kung na ngayon nalaman natin yung malaparing gawain ay pagpoproklama ng salita ng Panginoon, hindi mo kayang iproklama na ito, you cannot give what you do not have. Baka kung meron man ako dito kaibigan na kausap na hindi pa mananampalataya sa Panginoon, ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, pag-aalay sa krus, ba't siya kailangang mamatay? Ba't kailangan siya ang mamatay? Kasi kailangan siya ang pumalit sa pagbabayad ng kasalanan, na dapat ikaw ang magbabayad ng iyong kasalanan, ngunit si Kristo ang namatay para sa iyo. Kaya nga tinawag natin na kordero ng Diyos. Pag sinabing kordero, lamb, tupa ng Diyos. Sa lumang tipan, ang inaalay ng priest, inaalay ng pare ay mga tupa, mga kalapati, mga toro, para patawarin sila sa kasalanan. Imagine kung gagawin pa natin ngayon, wala nang mga tupa ngayon. Sa dami ng ating kasalanan. Pero yung ating dakilang pari, si Jesucristo, sino ang inalay niya? Ano ang inalay niya? Tupa ba? Hindi. Sarili niya mismo ang inalay para sa iyo, para ikaw ay matubos sa iyong kasalanan. Ngayon makikita natin, mga kapatid, ano ang karaniwan o common doon sa three priestly nature ng mga believer. Diba nakita natin, priestly service is given by the grace. Priestly service is proclaiming the grace of Christ. And then, priestly living is sanctified by grace for Christ. What is common among those priestly nature? Grace. Presensya ng biyaya at awa ng Panginoon. The presence of grace of God. Kailangan mo ng awa ng Panginoon. Kailangan mo ng pag-ibig ni Jesucristo.
Hindi mo kayang gumawa ng move, katulad sa chess, hindi niya kayang gumawa mag-isa, gumalaw mag-isa, kung walang pagkilos muna ng ating royal priesthood, kung wala munang awa ng Diyos. You cannot act the appropriate distinct move. Hindi kailangan meron ka munang kaalaman na ito palang bishop, ang galaw is pa-diagonal, ito palang pawn ay ang move nito ay pa isa-isa forward, vertically, o sa una, 2 forward agad. Kung wala kang grasya ng Panginoon na maintindihan ang kanyang gospel, you cannot checkmate your sin. Hindi mo magagapi ang iyong kalaban kapag walang awa ng Panginoon. Kung wala mo ng biyaya ng Diyos. At para naman po sa mga mananampalataya na, make sure of your calling and election. Siguraduhin mo ang iyong pagkatawag at pagkapili sa iyo ng Panginoon. 2 Peter 1:10, therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if by you practice these qualities, you will never fall. Lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Walang tao, walang sino mang santo, wala mang pamamagitan ni Maria, o anumang institusyon, o anumang pastor, o anumang worldly power, o anumang espiritu ang makapagliligtas sa atin, maliban sa ating only one great high priest, Jesus Christ. A priestly service. It is given to us. Binigay sa atin ito dahil sa grace ng Panginoon. Ito ay paghahayag ng biyaya ng Panginoon. At ito ay magkakaroon ng pamumuhay ng may kabanalan sa biyaya din ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, kahit Lord magtagal kami Panginoon ng pangangaral ng iyong banal na salita, ngunit kung hindi po kumikilos ang pangunguna ng iyong banal na spirito na naunguugat sa iyong banal na salita, Lord, wala itong kapangyarihan. Kaya dalangin namin Panginoon na kaming mga tinawag mo sa malaparing gawain, sa malaparing paglilingkod, ay kami Panginoon ay tunay na maghayag ng iyong mabuting balita. Sa paghahayag namin ito Panginoon, sa pangangaral ng iyong banal na salita Panginoon, ay makita rin Panginoon sa aming buhay na tunay kaming mga Kristiyano. Hindi lamang sa nguso, kundi nakikita talaga sa aming puso na mayroong aplikasyon sa aming buhay. Dahil meron na kaming puso na hindi na bato, kundi ito ay naging laman. Kaya Panginoon, pagpalain mo Panginoon nawa ang pangangaral ng iyong banal na salita sa aming pagbabalik dito sa serye ng Romans. Lord, kung anuman Panginoon ang aming kakulangan ko Lord sa paghahayag, mga punto na hindi ko talaga natamaan Panginoon, ikaw ang magpunan Panginoon sa pangangaral na itong sermon Panginoon. Patawarin mo kami Panginoon kung dumating sa buhay namin na kami Panginoon Lord ay nagkakaroon ng pagyayabang sa aming sarili, sa aming paglilingkod sa iyo, at nakakalimutan namin na ito lamang pala ay dahil sa biyaya ni Kristo sa aming buhay. Nawa Panginoon na maging epekto ng pangangaral ng sermon na ito ay pagpapakumbaba sa iyong dakilang pangalan. Ito po Panginoon namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.